Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. Kung saan sabi po rito ay ang Franklin Templeton. Yan. Si Franklin Templeton ay sabi rito ay reaffirms interest in Bitcoin is growing. Ibig pong sabihin ay ayon po sa kanya ay nagkakaroon po ng demand ang Bitcoin. Yan. Patuloy po na tumataas yung interest ng mga investor dito, kaya yan, tumataas yung kanyang demand. Ibig pong sabihin ay talagang magpapatuloy po ito sa pag-angat ng kanyang presyo. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay the interest in Bitcoin that has steered the price recently is not a phony one. As Franklin Templeton CEO, Jenny Johnson confirmed there is a huge demand for the top cryptocurrency. Ayan, si Jenny Johnson, siya po ang CEO ng Franklin Templeton. Ayan, ang nakapagsabi na may malaking demand dito kay Bitcoin. Siya po ang tinaguri ang top cryptocurrency. Speaking in an interview recently, Johnson weighed in heavily on the prospects of the industry as a whole, revealing that Franklin Templeton is keeping a close watch on industry trends on behalf of its clients. As an investment manager with over $1.33 trillion in asset under management, Franklin Templeton is among the top contenders to land the first spot Bitcoin ETF product in the US. Ayan. Mukhang ang Franklin Templeton ang mukhang siya po yung kauna-unahan na magkakaroon ng Bitcoin ETF product dito sa bansang US. Eulogy for Bitcoin and Blockchain. According to Jenny Johnson, there is an understanding among the firm's clients of the subtle difference between Bitcoin and blockchain. She acknowledged that Bitcoin is the single asset driving the demand in the industry. I think it's important that we differentiate Bitcoin and blockchain. I think that there's a demand for Bitcoin and it has its own use case, and that's why you're seeing this ETF, she said. Kaya yan ang ayon po yan kay Jenny Johnson. Ayan, Jenny Johnson. Ayan. Sabi po niya rito ay ayan, may pagkakaiba raw po ang Bitcoin at saka ang blockchain. Ayan. At yan sa dalawang ito ay syempre si Bitcoin yung may demand. Ayan, meron siyang sariling use case. Ayan, kaya ito raw po yung ating nakikita. Ito raw yung dahilan na siyang ating nakikita dito sa mga ETF. Yan po ang ayon sa kanya. With Bitcoin already proving itself as a viable asset, Johnson is optimistic that a spot Bitcoin ETF approval will be a game changer. This is because it can help shift the paradigm positively by dragging money from traditional financial investors to Bitcoin. Hindi lamang po si Johnson ang nagsasabi rito. Marami pang ibang mga mas naunang mga eksperto ang nagsasabi na ang spot Bitcoin ETF ay siya po talaga ang magiging catalyst. Yung impact nito ay isang catalyst kay Bitcoin. At sabi nila ay ito raw yung talagang mag-uumpisa or magsiset ng or mag-trigger sa umpisa ng bull market. Kaya ayan, sabi pa rin niya rito ay yung approval ng Bitcoin ETF na ito ay ito raw yung magiging dahilan para yung mga traditional finance na investors ay papasukin si Bitcoin. The Franklin Templeton CEO is optimistic that in the long run, Bitcoin may become more visible in portfolios and the potential spot ETF approval might lead to more impressive growth spikes soon. Ayan. Ganyan na rin, bullish na rin po yung magiging sa madaling salita. Ayan, sinabi rito ni Jenny Johnson, ang CEO ng Franklin Templeton ay magiging bullish yung impact ng Bitcoin spot ETF. Ayan, maaaring magkaroon daw ng mga impressive growth spikes soon dito kay
Bitcoin. Tokenization potential of blockchain. Bitcoin's transaction processing is pre-programmed, making it a better option to engage with the financial ecosystem. Johnson believes that through blockchain in general, tokenization of real-world assets and transactions is a positive one. She particularly foresees how blockchain and its accompanying innovations can unlock non-traditional, non-correlated types of asset classes that are going to be interesting for our clients. Just like BlackRock and Fidelity Investment, Franklin Templeton is also getting ready for the potential SEC official approval for Bitcoin spot ETF with anticipation for one of the biggest marketing wars in US market history. Kaya yan, kasama po ni Franklin Templeton dito ay syempre yung ibang mga malalaking financial institutions naman na katulad nila BlackRock at saka si Fidelity Investments. Ayan, pare-pareho po silang nag-aabang sa approval ng SEC sa kanilang Bitcoin spot ETF. Ayan, ang ayon po yan sa mga sa kay Jenny Johnson ng Franklin Templeton. Ayan, wala na rin pong pagkakaiba yung mga kanyang sariling pananaw dito sa spot Bitcoin ETF. Talagang kung pag na-approve talaga ito ay sa madaling salita ay sasabog talaga or magkakaroon ng mga price spikes ang market price ni Bitcoin. Dulot po yan ng mataas na demand. Ayan, kakaroon ng mataas na demand dito kay Bitcoin. Kaya talagang sasabog po siya. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.